Nung panahong una, di naman bawal mag-asawa yung magkapatid. Nung panahon po yan ng kokonti pa ang tao sa mundo, di pa bawal. Yung utos po ng pagbabawal na huwag kang mag-aasawa sa kamag-anak mong malapit, yun po sa panahon na ng Israelita ibinigay ng Diyos yun. Pero sa panahon ni Cain, ang napangasawa po ni Cain kapatid niya eh. Wala namang ibang tao sa mundo nun eh. Basahin natin ang Genesis 5:4. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Nagkaanak po si Adan ng mga lalaki at mga babae. So may mga anak na babae si Adan. Sabi nung iba wala raw. Pagkatapos na maipanganak ni Cain at saka ni Abel, naipanganak pa si Seth. Tapos nagkaanak pa sila ng mga lalaki at mga babae. Eh biro mo naman 900 taong nabuhay si Adan. Ikaw mo nang mabuhay ng ganun, marami ang anak mo. Eh bakit marami anak? Kasi utos sa kanila magpakarami. Nung kokonti pa ang tao, ang utos, humayo kayo at kayo'y magpakarami at inyong kalatan ang buong lupa. Eh ikaw man si Adan, wala namang family planning nun. Hindi naman mahirap yung utos na yun eh. Masarap pa nga yun eh, kung pag-uusapan na yung laman eh. Di ba? Masarap yun. Biro mo, hindi ka magpa-family planning, bila ka lang ng bila. Dahil utos eh, magpakarami. Eh ngayon, yung mga kapatid, para po si Sarah at saka si Abraham. Sa panahon po kasi ng patriarka, pwedeng maging magkapatid ang mag-asawa. Basahin natin kay Sarah at kay Abraham. Ito po ang sinasabi sa Genesis 11:29. At nagsipag-asawa si Abram at si Nacor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai. At ang pangalan ng asawa ni Nacor ay Milka, anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay si Sarai. Sabi niya, eh sino ba yung kanyang napangasawang si Sarai o si Sarah? At sinabi ni Abraham tungkol kay Sarah na kanyang asawa, siya'y aking kapatid. At si Abimelech na hari sa Gerar ay nagsugo at kinuha si Sarah. Kapatid po ni Abraham ang kanyang asawang si Sarah. Yan po ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Kaya nung panahon na yon, sa panahon ng patriarka, pwede pong mapangasawa yung kapatid mo. Kasi hindi pa naman po bawal. Ibinigay po ang pagbabawal sa panahon ng mga Israelita. Basahin natin ang Levitico. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan sa mga Israelita nung una. 18:6. Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino man sa kanyang kamag-anak na malapit, upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Yung pagbabawal po na mag-asawa sa kamag-anak na malapit, yun po ay ibinigay lang 1000 taon pagkaraan ng panahon ni Eva at ni Adan. Sa panahon po ni Eva at ni Adan, hindi pa po bawal yung mapangasawa mo, yung kapatid mo, kasi may utos nga na magpakarami. Pagkaraan ng maraming taon, 1000 taon, saka lang po ibinigay yung utos na bawal mag-asawa sa kamag-anak na malapit.